Guys, napanood nyo ba yung balita kagabi? Binalita kasi kagabi guys na itong Navy ng China ay pumasok sa ating teritoryo. At ang hinala ng ating gobyerno ay mayroon ay nagsusukat sila kung gaano kalalim yung mga dagat na nadadaanan nila. So ang tanong, bakit nila sinusukat? Tandaan nyo guys, ang China ay marami silang submarines. Kaya siguro sila kaya siguro sinusukat nila ang karagatan dahil doon siguro padadaanin ang kanilang submarines pagka tinuloy nila yung kanilang plano na sasakupin tayo. So bilang isang Pilipino at napanood ko yung balita kagabi ay medyo nakakainis, no? Bakit kailangan nilang gumawa ng mga aksyon dito sa loob ng ating teritoryo? Ano bang pakialam nila? Pag tayo naman ang pumupunta doon sa sarili nating teritoryo na inaangkin nila, na pilit nilang inaangkin, ay sinasaktan, binobomba, binubuli, at nananakit, naputulan pa nga ng daliri ang ating tropa. Pero pag sila ang pumapasok dito, hanggang radio challenge lang. Guys, itong nangyayari ngayon, kaganapan ngayon, itong ginagawa ng China guys, yung kanilang Navy, nakakabahala yan sa ating seguridad. No? Dahil yan, madalas nilang ginagawa yan dito sa atin. Malamang sa malamang, mayroon talaga silang balak na gawin sa ating teritoryo. At hindi lang sa ating teritoryo, pati sa atin, sa iyo, sa iyong pamilya, sa akin at sa aking pamilya. No? Kaya kailangan magmasid tayo. No? Para makaiwas tayo sa kanilang balak, no? At mapigilan, mahadlangan, o mabantayan natin, no, yung kanilang plano. Kasi madalas na talaga sila. Hindi lang sila sa paligid lang ng ating teritoryo, pagkos pumapasok na talaga sila mismo sa ating teritoryo. At ang ginagawa nila ay sinusukat nila kung gaano kalalim ang dagat na kanilang madadaanan. Take note, marami silang submarines. Baka mamaya magugulat na lang tayong ating mga kababayan na nakatira sa dalampasigan, magugulat na lang sila na bigla na lang lilitaw ang submarines ng China at may kasama ng mga infantry. No? Kaya napaka-delikado at nakakabahala yung kanilang ginagawa. Porque tayo ay medyo mahina, wala tayong masyadong mga high-tech na kagagamitan. Porque maliliit yung ating barko kaysa barko nila. Hindi naman po pwede na ang isang maliit na sasakyan ay babanggain niya yung malaki. Disgrasya lang. Kung sakasakali man gawin ng ating gobyerno yung ginagawa nila na binabangga yung ating barko, at kung sakali man gagawin din ng ating tropa na banggain yung kanilang barko, malaki ang posibilidad guys na madidisgrasya sila. Kasi malaki nga yung barko na babanggain nila kung sakasakali man. Kaya tayo guys, no, magmasid. Huwag tayong magbingi-bingihan, huwag tayong magbulag-bulagan sa ginagawa ng China. No, kalat na yan guys, no, sa social media, kalat na yan, no, na balibalita na talaga, kahit mismo taga-ibang bansa na, no, nagsasabi na rin sila na malaki ang posibilidad na atakihin tayo ng China. Isipin mo, hindi sila natatakot. Wala silang pakialam sa batas. No, wala silang pakialam kung anong mga batas regarding sa karagatan.
Basta ang gusto nila, pag pumasok sila sa loob ng ating teritoryo, gagawin at gagawin nila dahil hindi sila natatakot sa atin. No? Kaya, ano kaya ang kanilang plano? Ano kaya ang gagawin nila? Bakit madalas na talaga nilang ginagawa yan? Dati sa paligid lang. Pero ngayon, sa loob na mismo ng ating teritoryo. At mayroon silang ginagawa na kahina-hinala. Pagpasok nila sa ating teritoryo, nagbabagal sila. Para bang pinag-aralan nila kung gaano kalalim yung dagat. Yun ang hinala ng ating tropa. Yun guys, no? So, nakakatakot at nakakabahala, no? At pagka katulad natin na tayo'y nagmamalasakit, no? Nagmamalasakit sa ating bansa ay pag napapanood natin yung mga ganitong klaseng balita, yung kanilang ginagawa ay sa totoo lang nakakainis. Dahil isipin mo yung ating tropa magatid lang ng mga resupply mission, magbibigay lang ng diesel sa ating mga mangingisda, magsusupply lang ng pagkain doon sa ating kasundaluhan, hinaharas na nila, binabangga nila at binobomba nila. Pero pag sila ang pumapasok, wala. So, anong tawag dyan, no? Sinasamantala nila yung kahinaan natin. At hindi lang, inaabuso pa nila yung kahinaan natin. No? Kaya dapat tayo maging aware guys, maging aware tayo sa ginagawa nila. Kasi kung wala silang plano or wala silang balak na gagawin sa atin, hindi nila yan gagawin. Napapasok sila sa loob ng ating teritoryo. Okay lang sana kung papasok sila na magpapaalam sila. Ang ginagawa kasi nila, usan lang silang papasok, hindi sila nagpapaalam. At malalaman na lang ng ating tropa na nakapasok na pala sila sa loob ng ating teritoryo. Ano ba talaga ang plano nila? Yan ang isang katanungan ng bawat isa sa atin, ng bawat mga Pilipinong nagmamalasakit sa ating bansa, ang walang kasagutan. No? Pero napababalita na yan, kahit ikaw mismo, nasasabi mo sa sarili mo na balak talaga nila tayong sasakupin. No? Ngayon, ano ba ang dahilan bakit nila tayo sasakupin? Isa lang ang nakikita kong dahilan guys, no? Kaya gusto-gusto nila tayong papasukin dahil sa langis. Langis talaga ang dahilan dyan bakit nila tayo sasakupin. Kaya bilang paghahanda ng kanilang pagsakop sa atin, kung ano yung mga strategy, kung anong gagawin nila, pinag-aralan nila yung ating teritoryo. Tulad ng kung gaano kalalim yung dagat na kanilang dinadaanan sa loob ng ating teritoryo. Ganyan ang ginagawa nila. Napaka-agresibo, walang katakot-takot. Binabastos tayo. Hindi man lang marunong manghingi hindi man lang marunong magpaalam sa ating gobyerno. Wala namang problema yan kung dadaan sila basta't magpapaalam lang. No, kahit sino naman kahit ang ating kapitbahay pag dumaan sa ating bakuran, walang problema yan basta't magpapaalam lang. Magpaalam sa atin na dadaan kami dyan sa inyong bakuran, walang problema yan, pinapayagan natin yan. Pero sila, di nila magawang magpaalam sa atin na dadaan sila sa area na yan. Kaya guys, kailangan maging mapagmatyag tayo. Huwag tayong magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa ginagawa ng China.